Hindi ko ako sure kung pwedeng pag-usapan dito yung about sa nangyari dito sa amin na yung mga NPA. Taga dito kasi ako. Taga ano ka? Toboso ka? Yes po, Negros Occidental. Yung kiniklaim kasi nila na yung ibang tao Researcher dito. daw. Oo. Hindi po yung totoo. Marami po talaga yan dito. Actually, alam mo, Marami po. dude, may nagpadala sa akin ng picture nung yung hindi blurred ha, yung bangkay nung 19 na nakainkwentro ng AFP doon sa Toboso. Doon sa picture, makita mo talaga sila, armado. Yes po, yes po. Baril-baril pa sa may mga bala-bala pa sa... I mean, paano mo masusuot sa bangkay yun? Yung mga tao dito na malalapit, ayaw lang nilang magsabi ng totoo. Yung kiniklaim ng taga Maynila na nag-researcher daw na hindi po yung totoo. Kasi kami dito, nakakasalamuhan namin sila pero hindi lang kami nagpapahalata na alam namin. Kasi masyado silang malapit sa buhay ng mga ordinaryong negrense. Yes, oo. Ayaw rin maipit ng mga private individual, ganyan. So, sobrang ganda kaya nag-work yung intelligence fund ba yun? Ay, yung sa yung rental fund ba yun? Doon nag-work po talaga siya kasi doon nalalaman kung sino yung mga NPA dito sa lugar namin. So, kami dito medyo aware na kami sa mga taga dito talaga at sa yung mga dayo lang dito na lang nila na researcher daw. Tapos inanuhan pa ng ibang tao na researcher daw talaga pero ang totoo kami yung nakakaalam dito. Oo. In fact, may mga negrense nga na nagsisend sa akin na pinost ko to dun sa FB ko yung literal na EJK. Yan talaga yung nangyayari sa Negros. Yan talaga yung nangyayari sa Negros, lalo na sa Negros Occidental. Ano tong EJK na tinutukoy ko? Merong mamamatay, let's say, na lalaki na sasabihin magre-release ng statement si NPA, sasabihin ni NPA, pinatay talaga namin yan kasi magnanakaw. Pinatay talaga namin yan kasi nire-rape daw niya yung anak niya. Nagsumbong sa amin yung anak, pinatay namin yung tatay kasi nire-rape daw yung bata. Ganyan. Okay. This is literally EJK. And it has been going on for so long doon sa Negros. Meron akong pinost doon, pinangalanan ng local news media ng Negros Occidental sa may Sipalay City nangyari yun. So, ngayon, ito EJK to na malinaw. EJK to na malinaw. Ngayon, yung mga advocate dito ng due process, ng human rights or whatsoever, pati kayo nagre-react dito, okay lang. So, sa inyo, pag ang pumapatay ay umaamin na NPA siya, okay lang sa inyo? Tsaka yung isa po sa namatay doon na na-recruit nila na taga dito sa amin, yung yung nanay mismo at saka yung kapatid nag-testify na na-recruit siya at sila mismo ini-encourage nila yung namatay na itigil na pero ayaw talaga. So sa nangyari, wala na silang magagawa. Parang tinanggap na lang din nila kasi total ilang beses yun mismong kamag-anak na mismong umamin. Nung ang kagabi, isa yan sa mga reason kung bakit napabalik sa live si Timmy M. Matagal yun, laging umaakyat sa live ko yun before. Napaakyat siya kahapon kasi offended rin siya sa nangyari. Hey dude, doon sa 19 na, doon sa mga nagsasabi na wag niyo namang i-celebrate yung pagkamatay or wag niyo namang sabihing deserve, ganyan. Kasi nga, para dun sa mga tao na merong lived experience against the CPP, NPA, NDF, hindi nyo mapipigil yung mga tao na mag-celebrate or at least na makaramdam ng maluwag na paghinga dahil nabawasan yung number ng mga rebelde sa fold nila. Kasi naging problema naman talaga nila yan Biruin nyo, yung mga probinsyano dito, yung mga nakatira sa mga malalayong lugar. They have no choice but to deal with these goons. Wala silang choice kundi makisama dyan sa mga yan. Pag manghingi ng revolutionary tax, bigay lang sila. 'Di ba? Anything else? Hey dude, I would just like to ask, sa community ninyo, paano nai-impact yung lifestyle ng mga taga sa inyo ng operation ng CPP, NPA, NDF?
ng mga rebelde, ng mga NPA. Like for example, ito yung nangyari 'di ba nung sa Tuboso, 19 yung na-deads. Ano ba yung impact ng mga like for example, sa inyo, meron ba sa inyo nahihinga ng revolutionary tax, yung mga ganyan, yung mga na-EJK or something like that? Meron pa bang na-experience na ganon sa area ninyo or sa lugar ninyo? Wala naman po, pero sa totoo lang grabe sila mag-recruit ng mga taga-dito. Okay. So sa immediate community mo, wala namang violence na nangyayari. Wala Pero naman. pagdating sa recruitment, doon nyo sila nararamdaman. Yun malala. Kasi sobrang galing nilang makipag-alubilo. Then pag nakuha nila yung loob mo, doon ka na nila itatry na i-encourage na sumali sa grupo nila. Yung mga nagsasabi na immersion, di yun totoo. Yung kaya nga walang parents na nagreklamo. Kasi alam ng mga parents nila na hindi maganda yung ganun. Ini-encourage sila, ayaw nilang tumigil. Dito sa lugar po namin, sobrang lala ng recruitment pagdating sa kaya kung magkakaroon ng violence, makikita mo siya from afar kasi hindi naman nangyayari yung violence within your community Yes. Pero mararamdaman mo in a sense that since nagre-recruit sila, tapos makikita mo merong mga ganyang insidente, makikita mo yung violence from afar. So tapos yung mga mostly na nare-recruit nila mga estudyante, student, target nila mga mahihirap na estudyante. Kasi mostly dito sa lugar namin, marami po talagang mahihirap, lalo na sa mga kabundukan. Yung malayo talaga sa kabihasnan. So yun yung malala na recruitment doon. Na-experience mo ba yung recruitment within your area? Hindi. Or sa school mo or whatever? Hindi po. May mga kilala lang po. Tapos naka-experience firsthand. Oo, na gusto silang isali sa ganung, pero buti naman hindi nagpadala. Okay. I see. Ayun. May may comment dito. I'm from Negros. Usually, kung pupunta ka sa isang lugar na nandun sila, magpapaalam ka pa sa kanila. Tapos mga mayor dyan na yung mga local government, talagang nakikikooperate sa kanila. Ayan. Yes. Pinipili po kasi nila yan, Ate Joey, at chinecheck nila yung lugar ng taong i-recruit nila. I-recruit. Tama po yan. Tsaka kasi sila yung magaling sila yung magaling mag-organize kasi tapos nagagamit rin sila sa election kasi nga pagdating sa mga rally-rally, ganyan. Yes. Miss Ate Joey, ayaw ibigay ng Czech Republic si Saldico kasi kidnapping true. Oo. Nakakatawa, no? Nakakaloka. Maganda yung comment dyan ni Jerp yan yung issue ng sovereignty yan Tingnan mo yung ibang bansa. Diba? Hindi niyo po pwedeng gawin yung kidnapping yan. Ngayon, pag ito, under ng jurisdiction namin, under to ng jurisdiction namin. So, ibig sabihin, we are responsible kung ano yung mangyayari sa kanya. Kung nangyari yung whatever na transgression doon sa bansa nila. At naninindigan ang Czech Republic, di ba? Ay, hindi nyo ito basta-basta pwedeng kunin sa amin ng ganun-ganun lang. Dadaan to sa tamang proseso. Muntikan natin ako dyan nung college. Front nila sa amin yung Kabataan Party list, sabi ni It's Kimi. Anyway, may gusto ko pang i-share. Hey, dude. Wala na po. Thank you very much, hey dude. Maraming salamat sa pag-share ng iyong story at ng story ng iyong community. Ayun. I-ano ko lang may nag-send sa akin ng picture ng mga bangkay noong yung mga namatay doon sa enkwentro, doon sa Tuboso. Hindi naka-blur, kita talaga yung mukha and everything. Ganun. Bakit sila may hawak-hawak na baril? Bakit sila full battle gear? Talaga mga army, yung mga yung pang sundalo talaga na mga suot. Hindi uniform ng sundalo pero yung mga tawag dito, yung sort of wearing their own version of uniform, ganon. So, yung mga nagsasabi na, hindi, researcher, wag niyo ina-assume kineme, ganyan. Hindi kasi natin magets dito. Kung researcher sila at wala silang relasyon, kahit anong relasyon, doon sa CPP, NPA, NDF,
bakit alam nila na kalaban ng gobyerno ang mga NPA? Bakit hindi nagpaalam yung mga researcher para alam ng barangay, alam ng AFP, para pagka nagkaroon ng inkwentro, hindi sila babarilin? 'Di ba? Yun hindi ko gets eh. So kaya yung mga tao, pag galit sila, NPA yan, NPA, bakit yung binaril researcher lang yan, kineso. Well, you did not do your part. Kung kunwari, sabihin na natin totoo, researcher lang siya at hindi siya miyembro ng CPP, NPA, NDF. Bakit mo sisisihin yung AFP na nadamay ka sa... Magiging collateral damage ka talaga dyan kung di ka nagpaalam. 'Di ba? At wag na tayo magtanga-tangahan na, Diyos ko po naman, ordinaryong civilian nga nakatira na sila dun sa lugar. Pagpupunta sila dun sa lugar ng NPA, nagpapaalam sila dun sa NPA. Ikaw pa kaya na researcher na hindi ka naman taga dun? Diba? Huwag tayo magtarantaduhan dito. Check nyo ang video ng Rappler noon, documented nila yung anib ng CPP NPA. Dun palang weird na. Bar flanker ka rin ba tulad ni Madriaga? Sabi ni ABCDEFG. Takin ang pangalan yan, alphabet. Ayun, yes po, bar flanker po ako kagaya ni Mama Lenny. Kagaya ni Ramil Madriaga. Wala po bang bundok sa Luzon? Bakit sa Negros sila pumupunta? Kasi nga, natatalo na sila dito sa Luzon. Kasi yung kampo nila sa bundok, peninsula, ay nalusaw na nung panahon ni Duterte. To be fair, I think nagpuntahan, to be fair ha, matagal na rin nagpuntahan yung mga CPP, NPA, NDF sa Visayas at Mindanao. Hindi lang nung panahon ni PRRD. Even before that. Dahil na rin sa pushback ng AFP. Sarap kumain ng corned beef ngayon. Matagal na po NPA dito sa amin sa South Cotabato. Hi. I just would like you to know na I really idolize you ha. Kaya ako nandito. Sobrang witty mo. Regardless po. Totoo yun. From my heart. Anyway, may question lang ako. Di ba yung hobby ni VP Sara nag-file ng case sa mga yung mga epalogs na sa Congress? Anong magiging impact nito dun sa mga epalogs na yan kung halimbawa finailan sila ng case? Magtutuloy pa rin sila sa mga kaepala nila or we have to wait for the yung Resulta ng kaso. Mm-mm. Magtutuloy lang rin sila. I don't think, kung Apple sila. So, I don't think may pakialam sila kung kinasuhan sila or whatsoever. However, yung mga impact niyan, mas magiging maingat na yung AMLC, yung BSP sa pag-share ng information, ganyan-ganyan. Kasi nakasuhan na sila eh. So, whether or not, itutuloy pa rin nila yung pag-share or hindi, feeling ko itutuloy pa rin nila. Pero hindi magiging mas careful na sila. Okay? And just like yung ginawa ni VP Inday Sara sa pagpunta sa Supreme Court. Kasi di ba yung iba parang pinagtatawanan na, si Inday Sara pumunta sa Supreme Court, kinemerot, as if naman hindi karapatan ni Inday yun. Oo naman. Before nag-start yung Committee on Justice ng pag-hear doon before sila mag-start ng clarificatory hearing, nagkaso si Inday sa Supreme Court. Pagkatapos, ano yung naging effect nun? Naging super careful sila. So that's a very, very important pushback. So ngayon, pati yung iba, natatanggap ng trabaho dito sa administrasyon na to na parang, sige, kumanta ka, gumawa ka, magmadriaga ka or whatsoever, ganyan. Si Madriaga, di ba, kinasuhan rin ni Inday Sara? Ganyan. Okay. So, ang impact niyan is kung sino ngayon ang makikikooperate sa House of Representatives or sa Malacanang na gustong sirain si Inday Sara or yung mga kapamilya niya or kung sino mang si Mayor Baste or si Pong Pulong, ganyan. Kung sino man yung mga gustong umeksena at magpakitang gilas at makiisa sa paninira kay Inday Sara, well, idedemanda kayo. So, alam mo yun, pag ikaw, babayaran ako ng 20 million, pero putang ina, kakasuhan ako nila Man Scarpio. May law firm yun, may army of lawyers yung mga yan, my God. Man Scarpio is how long is he sa practice, no, sa legal profession, matagal na rin yan. May army of lawyers din yan si Attorney Mans. And he kept on recruiting new ones, no? So, hindi sila pagagabi. Di kung gusto ninyo na ituloy yung pambabarda at pambabalahura sa mga Duterte, di go lang, makakasuhan kayo. Regardless. Diba? And they're going to take it up to the Supreme Court. So, I think
yan yung message na importante na makam across doon sa mga kalaban nila Inday, nila Attorney Mans, ganyan. So, kung ang tanong mo, titigil ba sila sa pagiging epal? Hindi titigil sa pagiging epal. Tutuloy lang nila